Tinawag ako ni Mama upang magpunta sa ukay-ukay sa palengke. Bibilhan niya raw ako ng mga shorts doon. Agad-agad naman ako nagpalit ng damit. Bagong labas sa mga ukay ngayon kaya magaganda ang napili ko. Ako ay abalang tumingin ng aking shorts habang si Mama naman ay nagtitingin ng mga punda at kortina. Tuwang-tuwa na pinakita sa akin ni Mama ang pink na punda at kortina dahil paborito ko to. Sabi niya ilalabhan niya agad para magamit ko sa aking kwarto. Mura lang ang bili namin at dito lang kami madalas bumili ng mga gamit pero ayos lang dahil yun lang naman ang kaya ng bulsa ni Mama. Hindi naman ako nagre-reklamo dahil magaganda pa din ang mga damit ko. Excited si Mama na pinalitan ng aking punda at kortina. Bagay na bagay raw. Napaka-cute dagdag niya. Inutusan ako ni Mama na bumili ng merienda para sa amin ng pinsan ko. Madalas kasi siyang iwan ng kapatid ni Mama dito sa bahay dahil sa trabaho nito. Pagbalik ko ay pumasok ako sa kwarto para kunin ang aking cellphone. Napansin kong may batang nagtatago sa likod ng kortina. Hoy, Makoy, lumabas ka nga dito sa kwarto ko. Dito ka pa talaga naglaro. Sigaw ko pero dito gumagalaw o umiimik. Makoy, labas na. Mama, si Makoy andito sa kwarto ko. Nasa labas si Makoy anak, nakikipaglaro, tawagin mo na nga para makapagmerienda. Sagot ni Mama. Ha? Andito siya oh. Sabi ko, sabay hawi sa kortina, ngunit wala na siya. Sigurado ako na may nakita akong mga paa sa may kortina kaya agad ko siyang hinanap sa aking kwarto. Tiningnan ko ang ilalim ng kama pero wala. Pagtayo ko ay napansin kong may nakabukol sa ilalim ng aking punda kaya agad kong hinila. Aha! Tatago-tago ka pa, sabi ko pero pagtingin ko'y wala si Makoy. Di ako makaalis sa kinakatayuan ko sa sobrang takot. Narinig kong bumukas ang pinto. Ate, halika na, magmerienda na tayo, sabi ni Mama Betty. Tawag sa akin ni Makoy galing sa labas ng kwarto. Sa dilim ng gabi ako'y naglalakad.